marami po to siyang nakakuhang pwesto. Bali yung trophy po nito is 11. Tapos ang certificate kulang-kulang 20 po. Itong ibon na to. Pagka derby proper na, bibigyan ko ng B12. Tapos bibigay din ako ng super fit bago basketing. Pero pag basketing, ang binibigay ko lang talaga. Ito po mga kalapatids, way back 2009 CHPO Club po. Third overall sa CHPO Club sa Cavite. Two-time lap champion siya, Matnog, tsaka Kalbayog po. Itong ibon na to. Tapos, nilaro ko rin siya sa PPBC noon. Yung palaro ni Sir Bubu na sprint race na parang fan race siya. Tapos, parang knockout system siya. Umarte siya sa 50,000 pa premyo nun. Tatlo silang naghati-hati. Itong ibon na to. Anong bloodline nan, sir? TDB to. Itong ibon na to. Kaya lang itong ibon na to, ang hirap parisan. Hindi ko pa siya ginamit ko siya parang 2 beses. Parang hindi nagtutugma yung pairing niya. Kaya yung mga nilaro kong mga anak niya, walang ginawa. Minsan nai-derby, kaya lang hindi tumatapos. Kumbaga sana hindi ko ma-tempo ng ma-pairing na siya ng tamang head. Kaya hanggang ito, tanda na, 2009. Hindi ko pa rin siya. Pero inano ko na to siya, in-breed ko na siya. Yung anak niya, natry ko ngayon south kung gagawa sa apo. Tapos ito namang ibon na to, kalahir yung nung unang pinakita ko. TDB din to, pero may halo ng Lawrence. Ito naman back to back. Nilaro ko siya ng North, clock ng Apari. Tapos, dahil naka-SF siya, binuwelta ko ng South. Finisher naman siya ng Tacloban. Tapos nung SF, loading na, tis-tis na yung pakpak niya. Hindi ko na siya naikarga ng San Francisco. Pero Tacloban finisher siya. Nice. Back to North, Apari Clacker. Tapos, South Tacloban finisher. Tapos yung nag-anak sa akin to ng mga winner. Parang 2 overall champion. Yung isa nga neto first overall champion sa UCFC, yung isang anak neto. Yung isa, hindi ko na matanda, pero maraming anak to sa akin na naging winner. Hindi lang 2. Ito ang pinaka-foundation ko na kak. Yun. Sir, baka may magtanong na viewers natin mag-out ka ba ng mga magiging anak panan? Hindi siguro, pero depende sir. Yung kumbaga sana yung ibon ko, hindi naman masyado nagpaparami. Pagka, kumbaga sana yung pang-stock talaga. Hindi, nag-ano na ako pagka kailangan ko mag-stock na katulad ito, may edad na. Doon ako nag-i-stock ng para pagka nawala na siya na similya, may magamit akong lahi niya. Yun. Ito mga kalapatid, sa latest kong achievement, 2023 sa CSWRPC, all bird category po. Bali, marami po ito siyang nakakuhang pwesto. Second overall all bird, first overall 5 laps, 5 laps, first overall 4 laps, triple crown first overall, tapos 2 laps second overall, tapos third sa Pagudpod. Bali yung trophy po nito is 11. Tapos ang certificate kulang-kulang 20 po. Itong ibon na to. Kamusta yan, sir, nung kinakarera mo simula first lap derby? Actually, itong ibon na to reject sana to kasi nung tinuturo-turuan ko pa ito lumipad, pag lumipad to tapos bumaba sa bubong, nagsusuka. Kaya ginawa ko nung nakita ko siyang na-tempo kasi nagsusuka, hinuli ko tapos kinuwarantin ko. Tapos parang 20 days ko siyang kinuwarantin. Tapos nung nakita kong goods na drops niya, binalik ko siya sa loob. Tapos ayun nga, nung tinitraining ko na siya, pagka nagtitraining kami, nagtitraining ako, halimbawa, training ko 10 ibon, laging siyang first dropper. Kaya ginawa ko, pagdating sa sprint race ng CSWRPC, sinali ko sa sprint race. Second overall siya sa sprint race. Tapos pagdating naman ng pan race, sinali ko uli siya. First overall naman siya sa pan race. Tapos ayun nga, derby, ineno ko siya, dinerby ko siya. Consistent yung uwi niya na 1,000 plus ang speed. Tapos yung time na yun pang third lap yata o fourth lap.
Talagang hindi ko na siya ilo-load kasi magkapatid, Nesmate, dalawa na lang sila yung kinakarga ko. Nung fourth lap na yon, hindi ko na siya ikakarga kasi inabot sila ng ng adeno. Talagang yung drops nila talagang basang-basa, taka kulay green. Sabi ko, araw ng Webes, sabi ko, cancel na yung loading ko noon. Hindi ko na ilo-load ng Biyernes. Kaya lang, pagdating ng Biyernes, sabi ko, pagdating ng Linggo, wala akong aabangan. Sabi ko, bahala na, sugal na to. Kinarga ko to. Sila magkapatid. Yung kapatid niya, maganda yung drops eh. Pero siya, talagang adeno na mamama sa kanya. Kaya pagdating ng Biyernes, sabi ko, bahala na. Total, live to eh. Kinarga ko. Yun nga lang, medyo nag-crack siya. Hindi lang ganun katulin. Ang speed niya, ang consistent kasi ito sa 1,000 eh, 1.1. Tapos kulang ko ng 1.2. Tapos nung time nga yun, nung masama pa karanda niya, nag-speed na siya ng 900. Tapos the following lap, balik na uli siya. 2 lap pa yung natitira nun. Clock na uli siya ng 1,000 plus. Talagang mabilis siya mag-recover. Kahit na dumaan siya sa sakit, hindi siya nagbutas ng lap na para hindi siya pumesto. Kaya magaling tong ibon na to eh. Tapos tong ibon na to, wala tong pares. Talagang kasi yung kapatid niya, hindi naman sila nagpares nung time na yun eh. Talagang dalawa na lang sila sa loob. Wala, hindi sila nagpapares. Kung sa talagang mas maano yung kondisyon niya pag wala siyang pares. Pero to ngayon, nilalaro ko to ngayon eh, pang sprint race. Kaya nang pinarisan ko na siya kasi pag walang itlog, ang tagal tumambay, mabilis, siya pa rin nauuna lagi. Kaya lang hindi ko papasok. Pero nung pinarisan ko siya, nagka-itlog, ayun, parang sa CHP, niro ko siya ng malapit ng sprint, parang kare-kare, puli-puling. 3 weeks itong nagpwesto ng pairs sa area. Tapos sa central, 2 beses isang pairs, 2 beses second. Kaya ngayon, hindi ko in-stop ko naman siya ngayon ng kasi naglugo na yan natin. Yung buntot, lugon na yung buntot, konti na lang. Tapos, na siya, kumbaga off na siya. Dahil, kumbaga sa sobra sigurong gamit sa karera. Kaya ngayon, piniprepare ko siya, ibibreed ko naman siya sa norte. Yun. Anong bloodline pala nan, sir? TDB Victor po to. Solid to, TDB Victor yung bloodline niya. Ito mga kalapatid, sabangan natin yung mga magiging anak nito. Second overall champion ni Sir Cesar. Yun, maraming salamat po, Sir Cesar. Sir Cesar, ikaw po, paano ka mag-prepare ng ibon mo kapag derby na? Sa araw-araw, pag training pa lang, probiotic lang ako sa twice a week ako, probiotic. Tapos, redstone, twice a week din ako sa tanghali. Tapos, pagka papanrace na, ayan, magbibigay na ako niyan, patitikin ko na sila ng tinatawag na pabaon sa ibon. Bibigyan ko sila ng paunti-unti para pagdating ng derby, adapted na nila yung gamot na ibibigay pag derby. Kasi minsan, pagka sa derby mo na sila binigyan, na nag-o-off sila eh. Pagdating ng first lap, hindi umuwi ng tamang oras. Kaya maganda, 1 week before derby o last lap ng pan race, binibigyan ko na sila para pagdating ng derby, adapted na nila yung gamot. Ganun ang ginagawa ko pagdating ng karera. Yun, maraming salamat po, Sir Cesar. Yan, Sir Cesar, tingin mo yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Siguro, para manalo siyempre unang-una, magandang bloodline. Tapos, siyempre management. Tapos, siyempre focus din sa pag-iibon. Kung kailangan monitor mo yung ibon mo para manalo ka. Kasi, ngayon, ang labanan ngayon, talagang mabibigat na ang mga kalaban. Kaya kailangan nakapokus ka sa ibon mo. Kailangan monitor mo kung ano kondisyon ng ibon mo para kung medyo may konting problema, mabigyan mo agad ng tamang lunas o kaya mabigyan mo ng tamang pag-aaruga sila. Kasi pagka hindi mo minonitor yan, magugulat ka na lang pagdating ng kargahan o pagdating ng pauwian, hindi uwi ibon. Kaya kailangan monitor talaga sa ibon. Tsaka number 1 din maging mabuting puncher ka para manalo ka. Number 1 yun, kailangan mabuting puncher ka. Alam niyo naman kung ibig sabihin ng mabuting puncher, kaya hindi lang sa kasi pagka marami kang dyan sa pag-iibon, mahirap din manalo Yun, maraming salamat po, Sir Cesar. Ayan. Sir Cesar, pagdating ng derby, ano yung mga madalas mong gawin tsaka ibigay sa ibon? Pagka derby proper na,
pagka may time na mag-toss, nagtutos ako kasama yung tropa. Kasi kailangan din may toss talaga eh. Lalo na pagka malayo na, yung mga 4 laps na, 5 laps, kailangan magtutos ka na niya ng mga 60 km hanggang 100 km. Tapos pagdating naman sa binibigay na ibon, o yung tinatawag nilang pabaon, diyan magbibigay ako ng B12. Tapos bibigay din ako ng Super Fit sa daily yun, sa bago basketing. Pero pag basketing, ang binibigay ko lang talaga B12 tsaka reload. Wala nang iba. Reload tsaka B12 lang. Ayun lang binibigay ko pagka basketing. Yon, maraming salamat po, Sir Cesar. Yan. Ikaw po, anong may bibigay mong payo sa mga viewers natin yan na hindi pa nakakatikim ng panalo? Tsaga-tsaga lang kasi darating ang panahon na sa'yo naman papabor ang karera. Kasi hindi naman lahat ng panahon gugulong ka. Basta nood ka lang ng mga video, mga vlog na mga makakakuha ka ng mga idea doon kung paano manalo. Tapos i-adapt mo lang, tapos i-apply mo sa pag-iibon mo. Tsagain mo lang kasi kung hilig mo yan, masaya ka, okay lang na gumulong. Pero dating panahon, maano mo rin yung tamang programa para mag-champion ka. Kaya kailangan tiyaga rin talaga. Ang pagkakalapate, masaya ka sa masaya. Diyan ka maraming makukuha kaibigan, pero marami ka rin makukuha kaaway dyan. Kaya kailangan sa pagkakalapate, flexible ka para hindi ka rin magkaroon ng kaaway. Pero kung sa pag-iibon talaga masasabi ko, talaga napakasarap mag-iibon kaysa sa ibang bisyo pa. O kung anong bisyo, katulad ako, wala akong ibang bisyo, kalapate lang talagang bisyo. Talagang napakasarap magkalapate. May time na nga na ayoko na, pero dahil nga masarap mag-iibon, masaya, o sana hindi na ako masaya, kahit medyo minsan kinakapos na nga sa budget talagang sige pa rin, mag-iibon pa rin dahil kumbaga sana ito na nga rin habit natin masaya tayo dito, kaya dito tayo magtatagal tayo dito dahil sarap mag-ibon, maraming kaibigan. Muli, ako po si Cesar Magbanwa aka Amigo Love, ang pigeon pansier ng GMA Cavite. I love this game. Yon, maraming salamat sa patuloy niyong suporta mga kaibon at siyempre maraming salamat din kay Sir Cesar sa pag-unlock na makapag-love visit sa kanya. Yon, tapos sa mga hindi nakakaalam, hindi lang yan yung trophy ni Sir Cesar. Nandun sa maiwagang baul, hindi lang nailabas na sa dami. Yon, Sir Cesar, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout po sa mga tropang San Jose, mga tropang Marites, tropang San Jose, mga kumpare ko dyan. Shoutout din kay Sir Kit, Joseph Yap, mga mentor natin, Arthur Rodriguez, Rogy Aquino, Intoy Bernil, Jojo Gonzales, Moises Diolata, 50K, Lupin, Tony, basta lahat ng tropa, si Paring Mel Mabuhan, basta lahat na hindi ko nabanggit. Shoutout sa inyo lahat, tropang San Pedro Laguna, tropang GMA Cavite, kung GMA Cavite, shoutout sa inyo lahat. Shoutout din sa misis ko na full support sa pag-iibon. Yon, shoutout sa inyo lahat at syempre shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.